O Berheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanag yaring isip, nang sa gayong di malihis at sa tanang nariritong, nalilimping Maginoo, kahilingay di tingin nyo, buhay na awitin ko. Noong unang panahon, sumang-ayon sa kasaysayan, may isang haring hinahangaan ng lahat sa kaharian ng Berbanya. Siya si Haring Fernando, ang butihing hari ng bayan. Magandang umaga po, Haring Fernando. Magandang umaga din. Ate Jose, kamusta na po kayo? Ayos lang na po. Sino ang lalaking iyan? Napakagana ng kanyang suot. Hindi mo siya kilala? Hala, oo nga, siya kaya ang hari ng napakagandang bayan na ito? Tama, alam mo, napakabait niyang hari. Wala siyang pinapanigan. Para sa kanya, pantay-pantay ang lahat. Kaya maraming mahanga sa kanya. Opo, mag-iingat po kayo. Hanggang sa muli po. Sa inyo rin mga binibining. Bukod sa pagiging kagalang na hari, isa rin siyang mapagmahal na ama sa kanyang pamilya. Doña Valeriana ang pangalan ng kanyang asawa na may isang magandang mukha at pusong kahabag-habag. Dahil sa kanilang matibay at tunay na pagmamahalaan, tatlong matatapang at makikisig na prinsipe, ang panganay ay si Don Pedro na may tindig na pagkainam. Papasok si Don Pedro na may matatapang na tindig at seryosong mukha, yuyuko ng panandalian bilang tanda ng kanyang paggalang. Pangalawa naman ay si Don Diego, pag-uugali malumanay, papasok sa esena at maglalakad ng malumanay at katamtamang tingin sa madla. Makikipagbeso sa ina at yuyuko ng panandalian sa ama. Ang panghuli naman ay si Don Juan, ang kanilang bunso na may pusong dalisay. Papasok ang prinsipe sa mabait na paraan. Maaliwalas din ang kanyang mukha, magmamano siya sa hari at sa reyna. Mahal aming hari, huwag na masyadong mababa. Dahil na kami paglingkuran ng ating bayan. Mga anak, dahil sa aking nakikita, mayroon kayong taglay, nakalimuhan at katapangan. Nais ko kayo ay magsanay sa paghawak ng patalim. Ito ay inyong responsibilidad bilang mga prinsipe ng kaharian ito. Gagawin ang aming makakaya upang matuto sa paghawak ng patalim. Gagamitin namin ang aming lakas sa tama, Ama. Kayo'y magkakaasang aming gagawin ang lahat upang kayo ay mapahitig. Ang tatlo'y napagkahusay sa paghawak ng patalim. Ang mga ito ay espadang nakasasakit, ngunit pagkahilig ng tatlo sa larangang ito ay hindi naging hadlang sa pagiging mabagsik. Natupad ng hari ang kanyang pangarap para sa tatlong, isang sukling pasasalamat naman ang binanggit ng tatlo sa kanilang ama. Dahil dooy tumibay ang samahan at pagmamahal ng pamilya. Ang kabuhay ay umuunlad at mga kalabay umaatras sa mga gerang ibinalak. Ang atmosfera ng paligid ay walang hanggang kasiyahang. Pagkatibay ng pagsasama ay subukin man at di matitinag. Ngunit ang buhay ay hindi habang buhay ang kasiyahan. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang lahat,
Isang hindi inasahang panaginip ang makikita ng hari sa kanyang pagtulog. Ano nang iwan ng dunuan niyan? Hindi maaari. Dapat ay mawalang ebidensya ng buhay sa mundong ito. Iulag mo yan sa balon niyon. Tawagin mo aking kapatid. Katagal mo kumilos, ako na nga ang gagawa. Mahal ko ang sawa. Ano nangyari sa'yo? Nandito na ko ang tubig. Namin mo ito, aking mahal na sawa. Tawagin mo ang aking mga anak. Mula nooy di na bumalik ang sigla saya sa palasyo dulot ng masamang panaginip ni Don Fernando. Ito ay nangangayat dahil sa hindi pagkain ng mga lutong inihanda sa kanyang hapag. Nararatay na't nababakas ang huling dating oras. Hindi niyo ba talaga malamang karamdaman ng aking asawa? Ipagpaumanhin niyo po aking mahal na reyna, ngunit di ko malaman ang kanyang karamdaman. Ina, hayaan mo na ang medikong iyon. Ay kasama kami ermitan yung mga gamot. Naalang pagalingin si Ama. Ama, kamusta na ang iyong nararamdaman? Mahal na hari, mahal na reyna, mga prinsipe, huwag na ho kayong mag-alala pa. Alam ko ang sagot sa sakit ng hari dulot ng kanyang masamang panaginip. May 1,000 na nakatira sa bundok Tabor na may napakagandang tinig na siguradong magpapagaling sa inyong ama na hari, Adar na ang kanyang pangalan. Kaya huwag nyo kung masamain kung isusuhin kung ipakuha nyo ang Adar na ngayon din para mabilis ang inyong lagay. Nang marinig iyon mula sa mediko, ay kaagad na ipinag-utos ni Haring Fernando na kunin ang Adarna upang siya'y makatakas sa sakit na dinaramdam. Ang unang naglakbay ay si Don Pedro, ang panganay sa tatlo. Una siyang naglakbay sa kabundukan na higit sa 3 buwan bago narating ang bundok Tabor, kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adarna. Dumaan siya sa iba't ibang pahamak, makuha lamang ang gamot para sa minamahal niyang ama. Wala kang kwentang kabayo! Pero di bali na, pabigat ka lang naman sa buhay ko. Alam kong malapit na ako sa aking paroroonan. Baka ikaw pa ang maging hadlang sa aking tagumpay. At sa wakas ngay narating na ni Don Pedro ang Piedras Platas, ang panganay na walang hinangad kundi ang malagpasan ang bunsong kapatid, kabundukan na higit sa 3 buwan bago narating ang bundok Tabor. Napakaganda naman ng punong ito. Mahal kong ama, nandito na ako't sisiguraduhin ko sa iyong babalik ako ng Birmania, dala ang ibong Adarna. Ngunit ama ko, ako na may bigyang pansinin niyo. Mahal ko kayo't ngunit bakit si Don Juan lamang ang pinapansin niyo? Sino nandyan?
At dahil nga sa ipot ng Adarna, tuluyan ng naging bato ang prinsipeng si Don Pedro. Samantalang nainip ang mga tao sa kaharian sa tagal na paghihintay kay Don Pedro, kaya minabuting hanapin naman ito ni Don Diego. Saan ka naman pupunta? At kailangan mo pa ng bendisyon, Diego. Ako maghahanap lamang na aking mapapangasawa, mahal na ama. Ganun ba? Bakit mo hindi ka agad sinabi sa akin? Ito ang dahilan aking ama, ako na bahala, magpahinga ka na. Ma, ako sana inyong mapatawad sa kasinungalingang ginawa ko. Ang totoo niyan ay hanapin ko na ang aking makakatandang kapatid. Pati na rin ang ibong Adarna, sana ako ay inyong makatawad. O Sasha, pumayo ka't ako'y pabilibin. Paalam na aking ama. Mahal na kapatid, nakahanda na ang kabayo niyo. Umalis si Don Diego at sinimulan ang paglalakbay. Ang alam ng lahat ay maghanap siya ng kanyang mapapangasawa, ngunit ang totoo ay susunod siya sa nawawalang kapatid at para na rin mahuli ang ibong Adarna. 5 buwan ang lumipas at namatay ang kabayong kasama sa paglakbay. Dala ang pag-asang mahuhuling ang Adarna, itinuloy ni Diego ang kanyang misyon. Ay, sa wakas, ang Predas Platas. Nakakapagod naman. Katulad ng nangyari kay Don Pedro, naging bato din siya sa ipot ng Adarna. At dahil doon, kinailangan ng umalis si Don Juan para hulihin ang ibon pati rin hanapin ang mga nawawalang kapatid. Ama, ako na inyong payagan. Anak ko, ikaw na lamang ang natitira sa akin. Huwag ka nang umalis pa. Pagbigyan mo na ang iyong anak, Fernando, para ito sa iyong kabutihan. Kapag ikaw ay di bumalik, ako'y siguradong papanaw sa kanusutan. Inyong bendisyon namang aking magiging sandata. Sige na, umayo ka na. Ngunit ipangako ko mo, ika'y babalik. Tulungan mo ako. Ako'y gutom na gutom. Ito po inyong kuhain para may pagkain kayo sa kumakalam yung tiyan. Puti mong bata, maraming salamat sa limos mong bigay. Huwag po kayo mag-alala. Ang pagtulong ko po sa kapwa ay taglay ko na simula ng bata pa ako. Ako po ay mauna na. Ako ay may ibon pang dapat tulihin. Ako'y mo ba ang ibong Adarna? Kung gayon, sundin ang aking payo. Pagdating sa Pedras Platas, tanawin ang dampang nasa ibaba ng bundok. Tunguhin ang ermitanyo at humingi ng tulog sa kanya. Iyon na ba ang Pedras Platas? Ayun ang dampang tinutukoy ng matandang lalaki na aking tinulungan. Tao po, may tao po ba diyan? Ako po si Don Juan ng Berbanya. Naparito po ako upang malaman kung paano mahuli ang ibong Adarna.
O, halika, pumasok ka. Laking pasalamat ko dahil nagtungo ka sa akin. Ngunit tandaan mo, Don Juan, ang Adarna may inintangtong taglay na wala pa ang natatalo. Titiisin ko po ang lahat para sa aking ama, nakaratay dahil sa sakit na dinaramdam. Dalhin mo rin itong sintas, itali mo bilang pangako sa ibong Adarna. Juan, humayo ka na, ito'y oras ng pagdating ng ibong Adarna. Tinungong muli ni Don Juan ang Piedras Platas at nang pagdesisyon magtago sa likod ng mga halaman. Nang madatnan niya ang pagdating ng ibong Adarna, inihanda niya ang kanyang labahang panghiwa at dayap ng panggising. Sa bawat kantang inaawit ng ibong Adarna ay pagdagdag ng pagdagdag ang sugat ni Don Juan, manatili lamang gising para sa ama niyang minamahal. Ikaw na ba ang Piedras Platas na sinasabi nila? At sa wakas ay nahuli na ang ibong napakailap. Matapos mahuli ni Don Juan ang ibon ay kaagad niya itong dinala sa ermitanyo. Pagdating sa dampa ay laking tuwa na lamang ng ermitanyo nang makita ang ibong Adarna sa kamay ni Don Juan. Tsaka naman inutusan ng ermitanyo si Don Juan na kumuha ng tubig sa kalapit ng ilog at ibuhos ito sa 2 bato sa ilalim ng Piedras Platas. Nakuha ko na po ang ibong Adarna. Magaling ngayon, pumunta ka sa kalapitang ilog at kumuha ka ng tubig at ibuhos mo sa iyong mga kapatid. Mga kapatid! Matapos ang muling pagkikita ay dumiretso na rin sila sa bahay ng ermitanyo para magkaroon ng munting salo-salo. Pagkatapos ng munting salo-salo ay tinahak nilang muli ang daanan papuntang Berbanya. Habang nasa daan ay napagdesisyonan ni Don Pedro na magpahuli sa daan. Nagkatuwaan pa nga sila, ngunit ang kasiyahan din pala iyon ay may kapalit na kalungkutan at makasira na kanilang mundo. Halina kayo at tayo magsalo-salo na. Salamat po sa pagkain at kami na hayo pabalik ni Berbanya. Samantala nang iwan nila Don Pedro si Don Juan, halos mawalan na ng hininga sa paghihina. Pero dahil sa matinding pananalig ni Don Juan sa puong may kapal, hindi niya ito pinabayaan. May isang ermitanyong nakakakita sa kanya at tinulungan siya nito hanggang sa bumuti ang lagay niya.
Ngunit kapatid ko, ito ay isang kataksilan di lamang sa kapatid natin, ngunit pati na rin sa kaharian. Maaari tayong ipakulong itong plano mo. Kahit na ano man ang mangyari, malalaman at malalaman pa rin ang katotohanan na si Don Juan ay nakahuli ng ibong Adarna at hindi tayo. Kaya ang mabuti pa, patayin natin si Don Juan at dalhin ang ibon pabalik ng Berbanya. Ngunit kapatid, Ako ang mas nakakatanda, kaya dapat mo akong sundin. di, kung ano sabi mo kapatid ko. Bunga ng matinding pagkaingit ni Don Pedro kay Don Juan. Nagawa nga niya itong bugbugin kasama ang kapatid na si Don Diego na walang nagawa sa utos na nakakatandang kapatid. Samantala, hindi lumaban si Don Juan, bagkus sinayaan lang niyang abraduhin ang kanyang mga kapatid. Dahil nga sa pagbugbog nila Don Pedro kay Don Juan, sobra-sobra siya ng hina at natabang mga sugat. At dahil siya na ngayon ang tagapagpagalaga ng Adarna, nang hina din ang Adarna at nawala ng lakas. Ama, kailangan namin ang ibon. Tama, Ama. Alam mo bang napakahirap ng dinanas namin bago namin mahuli ang ibong iyan? Magaling. Asan pala si Don Juan? Kami ang nandito tapos iba ang hinahanap ng hari. Pinatay na nga namin ang Don iyan tapos siya pa rin ang bukang bibig. Siya ba ang Adarna kay pangit naman? Samantala nang iwan nila Don Pedro si Don Juan, halos mawala na ng hininga sa paghihina. Pero dahil sa matinding panalig ni Don Juan sa puong may kapal, hindi siya ito pinabayaan. May isang ermitanyo nakakakita sa kanya. Tinulungan siya nito hanggang sa bumuti ang lagay niya. Nang lumbusan na siyang gumaling, agad siyang nagpaalam at nagpasalamat sa ermitanyo para makabalik na sa kaharian ng Berbanya. At nang makabalik na siya, lumakas ng Adarna at siya na mismo ang nagkwento sa lahat ng totoong nangyari. Nasaan ang ibong Adarna? Ang mabuti pa ay lisanin ng Berbanya. Mainam nang di nila makita ang nagkasala. Umalis na si Don Juan bago pa man umaraw, kaya naman nagising ang hari, laking gulat niya na wala ng ibong sa hawla. Ipinatawag niya ang dalawa, tinanong kung nasaan si Don Juan. Ang sagot ng dalawa ay ewan. Kumulo ang dugo ng hari at inutusang hagilapin ang kanilang nagkililong anak. Juan! Kami ay nagkasundong lisanin ang Berbanya at maglakbay sa malayo. Ibig sana namin imbitahan kang sumama sa aming paglalakbay. O sige, ako'y pumapayag. Ang balong ito ay maiwaga. Subukan natin tuklasin ang nasa loob nito. Ngayon ako ay iyong talian at ibaba ng dahan-dahan. Huwag niyong bitiwan ang lubid hanggat hindi ko sinasabi. Ako'y mas matanda sa iyo, kaya ako muna ang maunang bumaba. Tiyak na ang natatagong lihim ng balon ay malalaman. Kung gayon, ikaw na ang mauna. Sino kayo sa ngalo ka? Magandang araw sa iyo, marilag na prinsesa. Ako si Don Juan ng Berbanya.
Oo, napagandang binibini. Huwag kang matakot sa akin. Sinadya ko babaeng nakakatakot na balon para lamang makita ang isang anghel na katulad mo. Tanggapin mo ang aking puso. Kapag ito'y naglaho, patunay na ikaw ay nagtaksil sa pangako. Oo, aking prinsesa. Kailanman hindi ako magtataksil sa panahon na siyang magsasaysay. Ngunit ngayon, saan kita itatago laban sa higanting malupit na nagbabantay sa akin? Kapag ikay makita nito, tiyak na kamatayan ang iyong abutin. Aking mahal, ang matakot ay hindi bagay sa iyo. Hayaan mong labanan ko ang higante upang makamtan mo ang kalayaang inaasam. Juana, amo ibang tao. May ibang taong naparito. Nasaan ang taong iyon? Hindi ko alam. Kung siniserte ka nga naman. Hindi ko kailangan magpamundok upang makahanap ng makakain. Ngayon may usang lumapit. Higante, tumahimik ka. Ako hindi mo kayang makakain. Aking mahal na prinsesa, ngayon ikay malaya na. Salamat Juan, salamat. Kaya halika na at umalis na. Kung iyan ang kagustuhan mo, prinsesa akong nililigaya. Ngunit ako'y natatakot. Baka ikaw ay masawi at ako'y maiiwang mag-isa. Pangako, ako'y magbabalik sa iyong tabi. Tinungo ni Don Juan ang tore ni Doña Leonora. Nadatnan ang prinsesang nakadungaw sa kanyang balkonahe. Sa unang tingin pa lamang ay napaibig ni Doña Leonora si Don Juan. Mapangahas, sino ka? Bakit ka naparito? Hindi mo ba alam kung nakamatayan lamang ang iyong makakantad sa pagparito? Kaya bago pa dumating ang serpiente, ikay umalis ka. Anong masaklap mamatay kung ito ay harap lamang? Bibiro ka ba? Hindi kita kailangang mamatay sa aking harapan. Umalis ka na at maghinayang sa dito ng buhay. Prinsesa, huwag kang magagalit. Narito lang ako gawin ang lahat ng iyong nais. Ikaw din ang bahala kung gusto mong manatili habang buhay rin. Basta tandaan mo, narito lang ako nagmamahal sa tapat sa iyo. Hindi rin ako makatiis, Don Juan. Hindi ko nais ikay habigin. Kung sa iyong man ay nagalit, pagsubok lamang iyon ng pag-ibig. Naintindihan ko, aking prinsesa. Leonora, bakit ikaw ay may taong ipinailas sa akin? Ikaw tao, ang buhay mo ay aking kikitilin. Di ang buhay mo, serpante, ay aking kikitilin. Magsisi ka sa iyong pagparito. Don Juan, narito ang mabagsik na balsamo. Sa bawat ulong mapuputol, ibubuhos mo ito upang hindi ito muling mabuhay. Di ko kayo huhupayan hanggang hindi mamamatay ang ulo ko. Iisa man ako'y magtatagumpay. Aking prinsesa, tapos na ang iyong pagdurusa. Halika na, tayo'y umalis na. Juan! Napastakan, kapatid mo iyon. Bakit mo pinutol ang lubid? Ibig mo ba ang kanyang kamatayan? Oo, kung ito rin lamang ang paraan upang ikay mapasa akin rin lamang. Kawalang hiyan, napakataksil mo talaga. At ang isang katulad mo ay kailanman din nababagay sa aking kapatid. Tahimik, kayong dalawang prinsesa. Lubayan mo ako. Gusto kong mapag-isa. Ako pwede sumuway, ngunit may isa lamang akong kahilingan, at ito'y iliban mo na ang kasal. Mula po kasi noon, ako'y maulila sa aking ama at ina. 7 taon kong panata na mamuhay ng mag-isa. Sana po'y mahintay ninyong matapos ko muna ang aking panata bago pakasalan ang prinsipe ng Verbania. Iyan ang inyong kagustuhan, Doña Leonora. Ikaw naman, Doña Juana, sa anak kong pangalawa, ang kasal ninyo ay ihahanda, na pati na ang gagawing pista. Isang buong linggo ng kapistahan sapagkat kasal na ni Don Diego. Mayaman man o mahirap pa sila'y nagkayakap. Sa reynong Verbania, nagsisiya at nagpipista. Samantala sa bundok Armenia, si Don Juan ay nagdurusa. Sapagkat kasal na ni Don Diego, mayaman man o mahirap, kasalay nakayakap.
Sa Renong Berbanya nagsisiya at nagpipista, samantala sa bundok ng Armenia, si Don Juan nagdurusa. Isang buong linggong kapistahan sa pagkakasal na ni Don Diego. Mayaman man o mahirap, kasal ay nagkayakap. Sa Renang Berbanya nagsisiyan at nagpipista, samantala sa bundok Armenia si Don Juan nagdurusa.